May mga lugar na kahit maganda, ramdam mong hindi ka welcome. Ganun ang unang pakiramdam ko nang makarating kami sa isang liblib na bahagi ng Baler Aurora. Malayo sa sikat na surf spots, malayo sa resorts, malayo sa ingay ng turista. Dinala lang kami doon ang kakilala ng kaibigan ko. Sabi niya, tahimik daw, presko, walang tao. Hindi niya sinabi kung bakit. Apat kami noon. Ako, si Lorenzo, si Mika, pinsan ko, si Pablo, kaibigan naming photographer, at si Ina, tahimik pero laging may napapansin kakaiba. Bandang dapit hapon kami dumating, kahilang langit, kalmado ang dagat. Parang ordinaryong beach lang, pero habang tumatagal, may kakaibang bigat sa hangin. Parang masyadong tahimik, walang batang naglalaro, walang bangka, walang aso. Ang tunog lang, alon, paulit-ulit, pantay, parang tibok ng puso. Nag-set up kami ng tent malapit sa puno ng niyog. Medyo mataas ang buhangin doon. Safe raw, sabi ni Paulo. Habang inaayos namin ang gamit, napansin ko si Ina. Nakatayo sa may tubig, nakatitig sa malayo. May problema? Tanong ko. Umiling siya. Parang may mali lang, sagot niya. Hindi ko na pinansin. Pagdating ng gabi, nag-bonfire kami. Kumain, nagkwentuhan, tumawa, pero hindi katulad ng ibang camping trips. Parang may pumipigil sa usapan. Tuwing tatawa kami, parang nilalamon ng hangin ang tunog. Napansin ko rin na parang hindi nagbabago ang lakas ng alon. Kahit gabi na, kahit walang hangin, pare-pareho ang hampas. Pantay, paulit-ulit. Hindi ba dapat humihina yan? Tanong ni Mika. Normal lang siguro, sagot ni Paulo. Pero halata sa boses niya na hindi rin siya sigurado. Bandang 11:00, napansin namin ang mga bakas ng paa sa buhangin. Hindi amin. Mula sa dagat, papunta sa lupa. Walang bakas pabalik. Baka may naglalakad kanina, sabi ko, kahit alam kong kami lang ang nandoon. Lumapit si Ina. Sinipat ang bakas. Normal to, normal, sabi niya. Parang hinihila. Tahimik kaming lahat. Biglang lumakas ang alon. Isang malakas na hampas. Sapat para mabasa ang sapatos namin. At sa gitna ng liwanag ng apoy, may nakita akong anino sa may tubig. Babae. Mahaba ang buhok. Basa ang suot. Nakatayo siya sa mismong hangganan ng dagat at lupa. Hindi siya gumagalaw. May tao, bulong ni Mika. Tumayo ako. Miss! Sigaw ko. Walang sagot. Isang alon ang humampas. Pag-angat ng tubig, wala na siya. Pero may naiwan. Basang bakas ng paa. Malinaw. Malapit. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Pinatay namin ang bonfire at pumasok sa tent. Walang nagsalita. Pero ramdam naming lahat may mali. Bandang madaling araw, nagising ako. May tunog. Hindi alon. Parang may hinihila sa buhangin. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng tent. Ang dagat, mas malapit na. Hindi dahil sa high tide, kundi dahil parang gumapang ang tubig papunta sa amin. At doon ko ulit siya nakita. Mas malinaw, mas malapit. Ang mukha niya ay maputla. Parang matagal nang hindi nasisinaga ng araw. Ang mata niya, walang pupil. Diretso ang tingin sa akin. Hindi siya nagsalita. Pero ang alon sa likod niya, sabay-sabay humampas. Parang may sinasabi. At doon nagsimulang manginig ang buhangin sa ilalim ng tent. Hindi kami agad umalis. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil parang ayaw kaming paalisin ng lugar. Bandang 5:00 ng umaga, bumangon si Paulo para kunan daw ng larawan ng pagsikat ng araw. Photographer siya at kahit pagod at takot, parang hinahatak pa rin siya ng dagat. Sandali lang, gusto ko lang kunan yung alon, sabi niya. Wala kaming lakas para pigilan siya. Umupo lang kami ni Mika at Ina sa may tent. Pinapanood namin siyang papalapit sa tubig habang hawak ang kamera. Maputla pa ang liwanag ng umaga. Kulay abo ang langit. Walang ibon, walang tunog, maliban sa alon. 3 hampas, 6 na hampas, paulit-ulit. Biglang tumigil si Paulo. Parang may nakita siya. Itinaas niya ang kamera, kumuha ng ilang shot, tapos kumaway sa amin.
Ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako. Balik na! Sigaw ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit pa siya sa dagat. Biglang humampas ang isang alon. Mas malakas kaysa sa iba. Umabot hanggang tuhod niya. Napaatras siya. Pero imbes na tumakbo pabalik, parang may humila sa kanya pababa. Nakita naming bumagsak siya sa buhangin. Sabay-sabay kaming tumakbo. Paulo! Sigaw ni Mika. Pagdating namin sa tubig, wala na siya. Walang bakas ng paa. Walang kamera. Walang anuman. Parang nilamon. Hinila ko si Ina palayo sa dagat. Nanginginig siya. Hindi makapagsalita. Si Mika umiiyak na. Paulit-ulit tinatawag ang pangalan ni Paulo. Hindi kami naghanap sa tubig. Alam naming wala kaming mahahanap. Makalipas ang ilang minuto, may napansin ako sa buhangin. Isang bagay na kulay itim. Kalahating nakabaon. Lumapit ako. Kamera. Basag ang lens. Basang-basa. Pero nang silipin ko ang screen, may huling litrato. Hindi dagat. Hindi alon. Isang mukha. Mukha ng babae. Malapit. Sobrang lapit. Kita ang mga mata. Walang pupil. At sa likod niya, may maraming anino sa ilalim ng tubig. Hindi namin dinala ang kamera. Iniwan namin sa buhangin. Hindi na rin kami nag-empake. Kinuha lang namin ang mga bag at tumakbo papunta sa kalsada. Hindi kami lumingon, pero ramdam ko may sumusunod. Sa daan, may nakita kaming matandang lalaki. Nakaupo sa bangka, nakayuko. May kinuha na naman, sabi niya bago pa kami makapagsalita. Tumigil kami. Kaibigan nyo? Tanong niya. Tumango si Mika, umiiyak. Umiling ang matanda, hindi na siya babalik. Bakit po? Tanong ko. Tumayo siya, mabigat ang tingin. May lugar sa dagat dyan. Hindi minamarkahan sa mapa. Doon bumabalik ang mga nalunod, sabi niya. Multo po ba yon? Tanong ni Ina. Hindi, sagot niya. Mas matanda pa. Tumingin siya sa direksyon ng beach. Kapag may tumingin sa kanila, pinipili nila. Tumahimik siya sandali. At minsan, hindi sapat ang isa, dagdag niya. Biglang lumakas ang hangin. Sa malayo, nakita kong may nakatayo ulit sa tubig. Hindi isa, kundi dalawa. At isa sa kanila, parang si Paulo. Hindi na kami lumingon. Hindi dahil matapang kami, kundi dahil alam namin kapag lumingon kami, may hindi makakaalis. Diretso kaming naglakad papunta sa kalsada. Walang usapan, walang tanong. Si Mika, hawak-hawak ang braso ko na parang anytime mawawala ako. Si Ina, tahimik pa rin, pero ramdam kong may iba na siyang nakikita. Pagdating namin sa bayan, sakalang kami huminto. May maliit na karinderya malapit sa terminal. Doon kami umupo, nanginginig, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Umorder kami ng kape, pero walang uminom. Hindi siya si Paulo, biglang sabi ni Ina. Napatingin kami sa kanya. Yung nakita natin sa tubig, mukha lang siyang tao, dugtong niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Kanina pa, may sumusunod sa atin. Hindi sa likod, hindi sa gilid, sabi niya. Napatingin ako sa bintana. Ang dagat, kahit malayo na, parang nakatingin pa rin. Hindi kami nag-report agad. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag. Paano sasabihin sa pulis na kinuha ng dagat ang kaibigan mo? At may iniwan pang litrato ng isang bagay na hindi tao. Kinagabihan, nakakatulog kami sa isang maliit na inn. Isang kwarto. Ayaw naming maghiwa-hiwalay. Akala ko doon matatapos. Nagkamali ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng tubig. Hindi ulan. Parang may tumutulong tubig. Pagdilat ko, nakatayo si Ina sa gitna ng kwarto. Basa ang buhok niya. Basa ang laylayan ng damit niya. Ina? Tawag ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Hindi siya nakatingin sa akin. Sa halip, nakatingin siya sa salamin sa dingding. May humihingi, sabi niya. Isa pa.
Nagising si Mika. Napaupo siya. Anong sinasabi mo? Nanginginig niyang tanong. Biglang umihip ang malamig na hangin. Bumukas ang bintana kahit sarado kanina. Pumasok ang amoy alat ng dagat at sa salamin may nakita akong hugis sa likod namin. Parang anino ng tao pero mali ang galaw. Parang nasa ilalim ng tubig. Sinubukan kong lapitan si Ina pero umatras siya. "Wag," sabi niya. "Pag hinawakan mo ako, ikaw ang kukunin." Biglang tumulo ang tubig mula sa kisame. 1, 2, 3. Bumubuo ng maliit na bakas papunta sa pinto. At doon ko narinig ang boses. "Hindi pa sapat," sabi ng boses. Tumakbo kami palabas ng kwarto. Hindi na kami nag-empake. Hindi na kami tumingin sa likod. Sa hagdan, muntik nang madulas si Mika dahil basa ang sahig. Pero wala namang tagas. Paglabas namin ng inn, umuulan na. Pero kahit malakas ang ulan, ang tunog ng alon ang nangingibabaw. Tumakbo kami papunta sa terminal. Sa liwanag ng poste, may nakita akong nakatayo sa kanto. Si Paulo, o kung sino man ang kamukha niya. Nakatayo lang, nakangiti, basa ang buong katawan. At sa likod niya, sa anino, may maraming hugis na sabay-sabay gumagalaw. "Lorenzo," sabi niya. Hindi bibig niya ang gumalaw. "Huwag kang lilingon," bulong ni Ina. At hindi ko nilingon. Sumakay kami sa unang bus palabas ng baler. Habang umaandar, napansin kong may basang bakas ng paa sa sahig ng bus. Papalapit sa upuan namin. Isa lang ang sigurado ako noon. Hindi natapos sa beach ang nangyari. Sumama ang dagat sa amin. Hindi kami nagsalita sa buong biyahe. Hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil bawat salitang lalabas sa bibig namin, pakiramdam ko may makakarinig. Sa loob ng bus, malamig ang hangin, pero pawis na pawis kami. Amoy alat ang sahig. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero pakiramdam ko, basa ang upuan kahit tuyo naman kapag hinawakan. Si Ina nakapikit lang, pero alam kong gising siya. Bigla siyang nagsalita. "Hindi tayo makakatakas kung hindi natin alam kung bakit," sabi niya, halos pabulong. "Bakit ano?" tanong ni Mika. "Kung bakit may kinukuha," sagot ni Ina. "At kung bakit hindi pare-pareho." Pagdating namin sa Maynila, akala ko ligtas na kami. Akala ko lang pala. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho. Pilit kong tinuloy ang normal na buhay. Pero napansin ko agad, may tunog ng alon kahit nasa gitna ako ng opisina. Hindi malakas, hindi tuloy-tuloy, parang paalala. Si Mika tumawag sa akin kinagabihan. "Lorenzo," sabi niya, "may nakita ako." Sa video call, nanginginig ang kamay niya habang tinututok ang camera sa sahig ng apartment niya. Basang bakas ng paa, mula banyo, papunta sa kama. "Hindi ako naligo," umiiyak niyang sabi. "Hindi umulan." Hindi lang kami, si Ina. 1 linggo matapos yon, nawala. Hindi siya dinukot, hindi siya nagpaalam, hindi rin siya nag-empake. Bukas lang ang pinto ng apartment niya, basa ang sahig. At sa salamin sa banyo, may bakas ng kamay. Parang galing sa loob ng salamin. Doon ko na napagtanto, hindi basta multo ang nakuha namin sa baler. May pattern. Nag-research ako. Lumang balita, lumang forum, mga kwento ng mangingisda na hindi pinapansin. At iisa ang lumalabas. May mga bahagi raw ng dagat sa Aurora na hindi na gumagalaw ang oras. Mga lugar na tinamaan ng malaking trahedya, bagyo, paglubog ng bangka, tsunami, kung saan maraming namatay ng sabay-sabay. Kapag nangyari raw yon, may naiiwan, hindi kaluluwa, kundi alaala. At ang alaala, naghahanap ng kapalit. May isang pangalan na paulit-ulit kong nakita sa mga kwento, ang bantay dagat. Hindi siya isa, hindi rin siya maraming hiwa-hiwalay. Isa siyang buo, nabuo mula sa nalunod na hindi nakauwi. Hindi na ilibing at hindi nabigyan ng huling paalam. Kapag may taong tumingin sa kanila, nakikita nila ang sarili nila at doon sila humihila. Pinuntahan ko ang matandang mangingisda na nakita namin noon. Sa baler pa rin siya,
parang hindi tumatanda. Hindi kayo ang una, sabi niya nang makita ko. At hindi rin kayo ang huli. Nakakawala po ba? Tanong ko. Tahimik siya sandali. May nakakalayo, sagot niya. Pero may kapalit. Ano? Tanong ko. Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Isa sa inyo ang magiging daan, sabi niya. Isa ang magsasara. Biglang lumakas ang alon sa likod namin. Kung hindi, lahat kayo babalik, dugtong niya. Kinagabihan, napanaginipan ko si Paulo. Hindi siya basa, hindi siya multo. Nakaupo lang siya sa buhangin, nakatalikod. Hindi ko alam na ganito, sabi niya. Lumapit ako. Hindi naman masakit, nakakalimot ka lang, dagdag niya. Pagdilat ko, basa ang unan ko. At sa labas ng bintana, kahit malayo ang dagat, may isang alon na humampas. Hindi na ako natulog ng maayos matapos ang panaginip na yon. Tuwing pipikit ako, naroon si Paulo. Hindi humihingi ng tulong, hindi rin nananakot. Parang gusto lang niyang may makinig. At sa bawat panaginip, mas malinaw ang dagat. Hindi ako agad bumalik sa baler, pero alam kong babalik ako. Dahil sa tuwing may nawawala, isang balita tungkol sa nalunod, isang ulat ng bangkang hindi na nakita, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may tumatawag. Si Mika ang una kong kinausap. Payat na siya, namumutla. Hindi na siya makatulog. Lagi ko siyang naririnig, sabi niya, kapag tahimik ang gabi. Ako rin, sagot ko. Pareho naming alam ang ibig sabihin noon. Kailangan may bumalik. Hindi kami nagpaalam sa pamilya. Hindi kami nagpost. Isang umaga lang, sumakay kami ng bus papuntang Aurora. Pagdating namin sa baler, hindi na kami dumiretso sa beach. Dumaan muna kami sa matandang mangingisda. Nagdesisyon na kayo, sabi niya. Hindi nagtatanong. Isa lang po ba talaga? Tanong ni Mika. Tumango ang matanda. Isa ang babalik, isa ang mananatili. Tapos na? Tanong ko. Umiling siya. Hindi matatapos, pero titigil muna, sagot niya. Bago kami umalis, inabot niya sa akin ang isang maliit na bagay. Isang lumang bato na hugis alon. Kapag narinig mo na ang tawag, huwag ka nang lilingon, sabi niya. Dumating kami sa beach pagsapit ng hapon. Pareho pa rin. Tahimik, walang tao. Parehong-pareho ang tunog ng alon. Huminto si Mika. Hindi ko na kaya. Pagod na ako, sabi niya. Alam ko na. Hindi ko siya pinigilan. Lumapit siya sa tubig. Hindi siya hinila. Hindi siya tinakot. Lumuhod lang siya sa buhangin. Pwede na, bulong niya. Humampas ang isang alon at dahan-dahan siyang nawala. Parang tinakpan lang ng tabing. Walang sigaw, walang bakas. Tahimik. Naramdaman ko ang bigat na matagal ko nang dala. Nawala yun. Bumalik ako sa Maynila mag-isa. Lumipas ang mga buwan, wala nang panaginip, wala nang tunog ng alon sa gabi. Akala ko tapos na. Hanggang sa isang araw, may nakita akong litrato online. Mga turista sa baler, masaya, nakangiti. Sa likod nila, sa mismong gilid ng tubig, may babaeng nakatayo. At sa tabi niya, isang lalaking pamilyarang likod. Hawak niya ang bato na hugis alon. Doon ko naintindihan ang huling sinabi ng mangingisda. Hindi ito natatapos, may pumapalit lang. At sa tuwing tahimik ang dagat, may naghihintay ng susunod na makikinig.